Maaaring impyerno ang digmaan, pero minsan amoy pepperoni ito. Kalimutan mo na ang mga spy satellite, komunikasyon na nahuli, at top secret na intelligence briefing. Ayon sa dumaraming bilang ng mga tagamasid sa District of Columbia, ang pinakakakaibang maaasahang paraan para malaman kung magdidigma na ang United States ay ang pagsubaybay sa mga delivery ng pizza malapit sa Pentagon. Tila nakakatawa ito hanggang mapansin mo ang trend. Sa loob ng mga dekada, biglang dumadami ang mga late night order ng pizza nang walang malinaw na dahilan. Bago magsimula ang ilan sa mga pinakamalaking operasyong militar ng Amerika mula Granada, Desert Storm, hanggang mga airstrike sa gitnang silangan. Sa 2025 muling pinag-uusapan ang Pentagon Pizza Index. Isang kakaibang sukatan na maaaring nakahula sa malawakang pag-atake ng Israel sa Iran. Ito ba ay isang pagkakataon lang? O isang tunay na palatandaan patungo sa susunod na digmaan ng Amerika? Tuklasin natin ang mga pangkaraniwang senyales militar na posibleng maging epektibo para sa mga opisyal ng militar, lalo na sa bansang malapit ng salakayin. Ang kahit anong kaalaman tungkol sa unang pag-atake ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kalalabasan ng labanan. Ang pagkuha ng mga pag-iingat o kahit ang paglulunsad ng preemptive strike ay maaring magbago ng kalalabasan ng labanan. Yan ang dahilan kung bakit mahigpit na iniingatan ang mga plano sa digmaan bilang lihim. Ang maagang pagkaalam nito ay nangangailangan ng kasanayan sa paniniktik at iba pang operasyong pang-impormasyon. Gayunpaman, madalas na nakakagambala ang mga digmaan sa mga pamilihang pinansyal at lokal at pandaigdigang kalakalan. Sa makatuwid, ang agarang pagkaalam ng simula ng digmaan ay kritikal na impormasyon para sa mga hedge fund, trader, importer-exporter, at iba pang kalahok sa pananalapi. At hindi na kailangang sabihin, ang abiso na ang iyong lungsod ay malapit ng bombahin ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang din para sa mga taong nakatira roon. Ngunit, ang pagmamanman ng mga order ng pizza ay hindi ang pinakakakaibang paraan ng paghula ng pagsiklab ng digmaan sa kasaysayan. Ang paghula ng rebolusyon o digmaan ay laging lihim dahil ang mapagkakatiwalaang hula ay napakahalaga para ibahagi, lalo na sa militar. Mga espesyal na grupo ng eksperto ang kadalasang gumagawa ng mga hula. Sinusuri at inuugnay nila ang datos, galaw ng tropa, mga pahayag sa politika, at iba pang intelihensya para matukoy ang posibleng pagsiklab ng kaguluhan. Simula dekada 2000 at 10 ang pagsasanib ng lumalagong social media at makapangyarihang software sa pagproseso ng datos ay nag-udyok ng bagong henerasyon ng mga open source na modelo ng prediksyon. Ang ilang automated na sistema ay mukhang mas mahusay sa pagtataya ng simula ng digmaan kaysa sa mga grupong eksperto na gumagawa nito ng mano-mano. Sa United States, nagsimula ang kwento ng automated na prediksyon ng tunggalian noong dekada 90 sa Defense Advanced Research Projects Agency, ang Defense Advanced Research Projects Agency, na itinuturing na R at D-Wing ng Pentagon. Nais alamin ng Defense Advanced Research Projects Agency kung ang mga software-based na pamamaraan ay mas tumpak sa paghula, kung aling mga gobyerno ang maaaring mapabagsak sa lalong madaling panahon kaysa sa mga manual na analyst ng CIA. Sinuri nila ang 29 na bansang Asyano na may populasyon na higit sa 500,000 at nagtanong, may gobyerno bang haharap sa matindi at eksistensyal na banta sa loob ng 6 na buwan? Nakamit ng mga analyst ng CIA ang halos 60% na katumpakan, pero ang sistema ng Defense Advanced Research Projects Agency gamit ang mga algorithm na nakabase sa simpleng regression analysis ay umabot sa 80%, isang malaking pag-unlad. Tinawag ng Defense Advanced Research Projects Agency ang kanilang sistema na Integrated Conflict Early Warning System, ang Integrated Conflict Early Warning System. At agad nila itong inilayo sa mata ng publiko papunta sa madilim na sulok ng Pentagon. Walang duda na ito ay na-upgrade sa mas masaklaw na sistema sa paglipas ng mga taon. Bukod pa rito, malamang na sa pag-usbong ng artificial intelligence at neural networks, mas masalimuot at mas eksaktong mga sistema ang nagawa na o ginagawa pa lang. Pero ang mga modelo ng prediksyon ng database ay hindi lang umuunlad sa likod ng mga saradong pinto. Noong 2000 ginamit ng Ward Labs ng Duke University ang software para hulaan ng matagumpay ang mga sigalot. Halimbawa, sa kanilang 2014 semi-annual predictions report, nahulaan nila ng tama ang isang Marxistang pag-aaklas sa Paraguay at ang pagtaas ng karahasan ng China laban sa kanilang minoryang Uyghur. Hindi nila nahulaan ang Maidan at ang pagsisimula ng digmaang sibil sa Ukraine. Mukhang isinantabi na ang proyektong iyon. Ang Ward Labs ngayon ay nakatuon sa pamamahala ng basura. Pero ang nagpasimula ng proyekto, si Professor Michael D. Ward, ay patuloy sa kanyang panghabambuhay na gawain sa larangan ng dinamika ng tunggalian sa consultancy predictive heuristics. Gumagamit ang kumpanya ng kombinasyon ng split population modeling, multi-level modeling,
at Ensemble Bayesian Model Averaging upang mahulaan ang pagsiklab ng mga tunggalian. Isa pang mahalagang ambag ng akademya sa prediksyon ng tunggalian ay asang Predicting Armed Conflict, 2010, 2050 paper na inilathala ni Havard Hegra at kanyang grupo, mga Norwegian na siyentistang pampolitika noong 2013 gamit ang mga datos mula sa United Nations World Population Prospects at International Institute for Applied Systems Analysis. Inasahan nila ang mga pagbabago sa insidente ng armadong tunggalian sa buong mundo at mga rehiyon para sa 2000 at 10,000 at 50. Isang follow-up na pag-aaralan noong 2021 ang natuklasan na ang modelo ni Hegre at iba pa ay nakagawa ng makabuluhan at tumpak na prediksyon ng armadong tunggalian. Mas magaling ang modelo sa pagpredict ng pagsiklab ng malalaking tunggalian kumpara sa maliliit at nabigo itong mahulaan ang ilang mahahalagang pagbabago sa rehiyon. Noong 2020, inilunsad ng Alan Turing Institute sa United Kingdom ang isang bagong sistema ng prediksyon ng tunggalian na pinagsasama ang malaking pandaigdigang dataset at mga kasangkapan sa estadistika gamit ang artificial intelligence. Ipinagmamalaki nila na ang kanilang sistema na tinatawag na Global Urban Analytics for Resilient Defense or Global Urban Analytics for Resilient Defense ay nakamit ang 82.94% na katumpakan. Anong mga mapayapang rehiyon ang biglang magkakaroon ng tunggalian at anong mga rehiyong may tunggalian ang makakamit ng kapayapaan? Dagdag pa rito, kayang hulaan nito ang mga pangyayaring ito 12 buwan bago maganap. Nakipag-partner ang Global Urban Analytics for Resilient Defense sa United Kingdom Department of Defense sa United Nations. At isa ito sa pinakakilalang conflict prediction model na pampubliko ngayon. Ngunit walang pamamaraan ang may kakaibang dating o estilo tulad ng pagmamasid sa mga trend ng pizza sa District of Columbia na mas epektibo pa nga para sa ilan. Ganito na ito sa loob ng ilang dekada. Simple lang ang pangunahing ideya sa likod nito. Karaniwan, ang mga kawani ng Pentagon ay may regular na oras ng trabaho at sumusunod sa nakagawiang mga gawain sa opisina at paglilibang. Karamihan sa kanila ay umaalis sa trabaho pagkatapos ng oras ng trabaho. Bumababa ang mga order sa Pentagon at dumarami ang mga pumupunta sa mga kalapit na bar at restaurant dahil maraming empleyado ang mas pinipiling kumain o uminom pagkatapos ng trabaho. Subalit sa seryosong pagkakataon, gaya ng pagsalakay ng United States sa isang lugar, napipilitang magpuyat sa opisina ang maraming empleyado. Ano ang nagpapalakas sa kanila sa matagal na paghihintay, pag-iisip ng estratehiya, at pagmamanman? Siyempre, pizza. Ang mataas na bilang ng pizza deliveries at mababang aktibidad sa mga establishmento malapit sa Pentagon tuwing gabi ay palatandaan ng paparating na mahalagang kaganapan. Paano gumagana ang proseso? Sa sitwasyong pinakaangkop, pumili ng 3-5 kainan na nagde-deliver ng pagkain sa loob ng 2 milya mula sa target na pasilidad. Pagkatapos, i-monitor ang kanilang busy indicators sa Google Maps mula 6 PM hanggang 10 PM tuwing weekdays. Bago subukan ang predictive analysis, kailangan mo munang magtakda ng baseline data tulad ng datos mula sa nakaraang 3 buwan. Susunod, i-cross-reference ang mga delivery patterns sa mga lokal na entertainment venue na madalas puntahan ng mga military personnel. Ang datos mula sa mga bar, restaurant, at social club ay magbibigay ng inverse correlation data. Ibig sabihin, kapag tumaas ang mga delivery, karaniwan ding bumababa ang bilang ng mga tao sa mga panlipunang lugar. Ayon sa kasaysayan, kapag nagtugma ang mga iba't ibang salik na ito, ang Pentagon Pizza Index ay 70 to 75% na tumpak sa paghula ng pagsiklab ng kaguluhan. Ang Global Urban Analytics for Resilient Defense ay mas tumpak kaysa sa ibang sistema. Kayang hulaan nito ang pagsisimula ng digmaan 1 taon bago mangyari, hindi lang ilang araw. Subalit, kung pagsamahin ang datos mula sa Pizza Index at iba pang geopolitical na konteksto, gaya ng pag-deploy ng tropa at pahayag ng mga politiko, tumataas ang accuracy nito. Isa sa mga kawili-wiling aspeto ng phenomenon ay kung bakit naging ideal na palatandaan ang mga pizza delivery sa halip na burger or sushi delivery. Ayon sa Washington Post, noong 1978, habang lumalala ang krisis at tumatagal ang mga kawani ng gobyerno sa trabaho, dumadami ang kinakain nilang pizza. Bagamat may iba't ibang kainan sa loob ng Pentagon Complex, wala namang pizzeria doon. Ayon sa maraming pag-aaral, kapag stressed ang mga tao, hinahanap nila ang mga comfort food na mataas sa calories, tulad ng pizza. Karaniwan, ang stress ay nagpapalabas ng cortisol, isang hormone na nagpapataas ng gana at pagnanasa sa mga pagkaing mataas sa taba at calories tulad ng pizza. Ang mga pagkaing ito ay kadalasang may epekto na nagpapakalma sa mga reaksyon at emosyon na dulot ng stress, kaya tinatawag silang comfort foods. Ang pagkain ay maaari ring magsilbing paraan ng pagharap sa problema, nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol o pansamantalang pagkalimot sa stress.
Lalo na itong totoo kapag kumakain ka ng isang bagay na kasing sarap ng pizza. Sa katunayan, bukod pa sa pagdami ng delivery ng pizza, maaaring magbigay ng pahiwatig ang mismong mga toppings ng pizza kung gaano kalaki ang mga kaganapang magaganap. Ayon kay Frank Meeks, dating may-ari ng Domino's Pizza franchise na tumatawag kapag may problema, mas gusto ng empleyado sa Pentagon ang mamantikang pagkain, kaya tumataas ang mga order ng karne at iba pang mamantikang toppings, gaya ng extra cheese. Bilang patunay, tumaas ng 32% ang mga order ng extra cheese noong 1978 impeachment crisis ni dating Pangulong Bill Clinton. Natuklasan ang fenomenon na ito noong 1983 bago ang pagsalakay ng United States sa Grenada. Ang kontrobersyal na operasyong ito, na tinawag na Operation Urgent Fury, ay isinagawa kasama ang mga bansang Caribbean na Antigua at Barbados, Dominica, Jamaica, St. Kitts at Nevis, St. Lucia at St. Vincent at ang Grenadines. Ang mga bansang ito ay humiling sa United States na makialam para maresolba ang marahas na krisis pampolitika sa Grenada noon. Kahit kinundena ng United Nations General Assembly, nagtagumpay ang operasyon. Nagresulta ito sa ligtas na pagsagip sa halos 600 Amerikano na naipit sa isla na apektado ng krisis, na siyang pangunahing layunin ni Pangulong Ronald Reagan. Nagtapos ito sa pagpapatalsik ng Military Council na pumatay kay punong ministro Maurice Bishop at sumakop sa kapangyarihan, na nagresulta sa krisis. Sumunod dito ang halalan at nanatili ang relatibong katatagan. Subalit sa Oktubre 24, bisperas ng pagsalakay, dumoble ang dami ng mga pizza na dineliver sa Pentagon at nanatiling mataas sa 3 araw ng operasyon. Katulad din ng atakihin ng United States ang Panama. Noong 1989, ang Operation Just Cause ay may layuning patalsikin si Pangulong Manuel Noriega ng Panama na kinasuhan sa United States. Dahil sa mga kaso ng droga, mas malawak ang operasyon na kinabibilangan ng 27,000 puwersa ng United States at 16,000 puwersa ng Panama. Sa huli, gaya ng inaasahan, hindi nagkaroon ng pagkakataon ang mga Panamanian na talo ang hukbong sandatahan. At sumuko si Noriega matapos siyang magtago sa loob ng Embahada ng Vatican. Muli sa bisperas ng operasyon, Disyembre 11, 1989, na doble ang mga delivery ng pizza sa Pentagon at nanatiling mataas ang bilang nito sa loob ng 2 linggong operasyon. Subalit 8 buwan pa ang lumipas bago napansin ng karamihan ang kababalaghan na ito. Base sa mga delivery staff ng Domino's Pizza outlets sa loob at paligid ng Washington, alam na nila kung kailan may malaking balitang ilalabas ang White House o Pentagon. Ayon sa mga staff ng Domino, kung may biglang pagdami ng delivery orders, kadalasan ay sunod-sunod ang pagtunog ng telepono 72 oras bago ang isang opisyal na anunsyo. Sa isang panayam sa Time, sinabi ng isang driver na noong Hulyo 31, 1,900 na pumarami silang natanggap na order. Bandang hating gabi, may napansin kaming kakaiba. Bakit mahalaga ang petsang iyon? 3 araw matapos, sinalakay ng Iraq ang Kuwait na humantong sa Operation Desert Storm o Gulf War. Nang magsimula ang Desert Storm noong Enero 17, 1991, napansin ng marami ang kaugnayan ng dami ng pizza delivery sa Pentagon at nalalapit na aksyong militar. Habang nagaganap ang operasyon, naglabas ang Chicago Tribune ng ulat mula kay Meeks, may-ari ng 43 Domino's Pizza franchise sa District of Columbia. Ayon kay Meeks, mahuhulaan niya ang paparating na aksyong militar batay sa biglang pagtaas ng kanyang benta. Sa 10 araw bago ang pagsalakay, tumaas ang mga delivery mula 3 hanggang 101 bawat gabi. 55 ang naihatid sa pagitan ng alas 10 ng gabi at alas 2 ng madaling araw noong Enero 16. Ang record para sa mga delivery sa CCIA ay 21 na itala noong gabi bago nilusob ng Iraq ang Kuwait. Ang ulat ni Wolf Blitzer ng Cable News Network, dating Pentagon correspondent, ay nagbigay ng obserbasyon sa pangunahing prinsipyo para sa mga mamamahayag dahil sa balitang ito. Mula kalagitnaan ng 1,900, ang pagbabantay sa mga delivery ng pizza ay naging paraan ng pagsukat ng atensyon ng publiko sa malalaking balita. Noong naganap ang tanyag na mabagal na habulan ng pulis kay O.J. Simpson, noong tag-init ng 74, nag-ulat ang Domino's Pizza ng record na benta. Ayon sa Domino's,
Wala ni isang tao sa bansa ang umorder ng pizza mula sa kanila sa loob ng 5 minuto habang binabasa ang hatol kay Simpson. Noong sumunod na taon, lumikha ang Domino's ng halos pabirong taunang ulat na tinawag na The Pizza Meter, batay sa mga survey ng kanilang mga delivery driver. Sa mga ulat na ito, makikita ang kakaibang estadistika. Tulad ng mga taong naka-polyester, ay umuorder ng 10% na mas maraming vegetarian pizza kesa sa mga nakasuot ng natural na tela. Hindi namin imbento yan. Tunay na estadistika yan mula sa 1,995 report. Bukod sa malawak at magaang paggamit ng dami ng pizza delivery para sa estadistikal na layunin, ang mga pizza delivery sa Pentagon ay napatunayan bilang kapaki-pakinabang na palatandaan ng nalalapit na aksyon. Ang mga opisyal ng intelihensya ng Soviet na kumikilos sa United States ay sinimulan ng bantayan ang bilang ng pizza delivery sa Pentagon bilang palatandaan ng paghahanda sa giyera. Tinawag nilang PETCENT ang proseso, pinaikling pizza intelligence. Hindi tiyak kung may nakuhang importanteng impormasyon ang mga Soviet mula sa PETCENT. Noong 1978 muling napabalita ang mga pizza delivery sa Pentagon mula Disyembre 16 hanggang 19 ayon kay Mix, may-ari ng 60 Domino's franchise sa District of Columbia area. Sinabi niya sa The Washington Post, nagkakagulo na, dalawa ang naging dahilan sa pagkakataong ito. Ang una ay ang tinawag ni Mix na impeachment, ang pagsisimula ng impeachment hearings laban kay Clinton. Ang pangalawa ay ang pagsisimula ng Operation Desert Fox, ang malakihang pambobomba laban sa Iraq na isinagawa ng United States at United Kingdom. Noong panahong iyon, may mga kritiko na nagsabing inilunsad ni Clinton ang operasyon upang ilihis ang atensyon mula sa kanyang impeachment hearings. Totoo man ito o hindi, ang benta ng Domino's sa Pentagon sa loob ng 3 araw ay tumaas ng halos 6 na beses mula $2,600 hanggang $3,100. Ang Amans, isang paboritong pizza delivery ng mga empleyado sa Pentagon, ay nagulat din ng 35 beses na pagtaas ng deliveries sa gabi bago magsimula ang operasyon. Mula 600 noong Miyerkules, umabot ito ng halos $2,000 sa parehong panahon noong dekada 2020. Ang kaugalian ng mga pizza deliveries sa Pentagon bilang senyales ng nalalapit na labanan ay muling naging viral. Sa kasalukuyang panahon, mas siyentipiko na ang proseso ng food delivery dahil sa dami ng real-time data at impormasyon tungkol sa dami ng tao sa mga pampublikong lugar. May semi-formal na tawag na rin para sa modelong ito, ang Pentagon Pizza Index, ang pangunahing online na pinagmumulan ng pagsubaybay at pag-uulat tungkol sa Pentagon Pizza Sphere ay ang anonymous na X account na Pentagon Pizza Report. Ginagamit ng live account ang Global Positioning System, base tracking sa Google Maps, para subaybayan ang customer volume sa mga food delivery outlet malapit sa Pentagon, White House, CIA headquarters, at mga establisimentong paborito ng mga empleyado ng Pentagon. Pinapalawak pa ang pagsubaybay sa account gamit ang crowdsourced data mula sa mga subscriber na nagdaragdag ng karagdagang impormasyon mula sa mga establisimento sa lugar na hindi sakop ng orihinal na account. Noong Abril 2024 napansin ng Pentagon Pizza Index ang biglang pagtaas ng mga delivery at kakaibang aktibidad na may kaugnayan sa pagkain sa paligid ng Pentagon. Ang biglang pagtaas ay nagbigay babala sa pag-atake ng Iran sa Israel bilang ganti sa pambobomba nito sa embahada ng Iran sa Damascus, Syria. 5 buwan matapos nito, noong Setyembre, naitala rin ang kakaibang aktibidad ng pizza delivery bago pinaslang ng Israel si Hassan Nasrallah, ang leader ng Hezbollah, sa Beirut, Lebanon. Noong sumunod na Oktubre, muling nagpakita ng senyales ang index ng nalalapit na aksyon at tama nitong nahulaan. Ang True Promise 2 na operasyon ng Iran ay ang pagbomba sa Israel bilang ganti sa pagpaslang ng Israel kay Ismail Haniyeh, pinuno ng Hamas sa Tehran noong Hulyo. Ang pinakakapansin-pansin at naging viral na halimbawa ng Pentagon Pizza Index sa aksyon ay nangyari noong gabi ng Hunyo 13, 2025. Noong gabing iyon, kakaunti ang mga tao sa Freddy's Beach Bar, habang ang mga kalapit na pizza shop ay nakapagtala ng biglang pagdami ng delivery, isang malinaw na palatandaan na may malaking mangyayari. At ng gabing iyon, nangyari nga. Inatake ng Israel ang Iran. Ang Freddy's Beach Bar ay matatagpuan sa Arlington, Virginia, wala pang 1 milya mula sa timog-kanlurang perimeter ng Pentagon, bilang pinakamalapit na gay bar sa Pentagon. Nagsisilbi ito sa tiyak
na grupo ng mga tauhan ng militar at intelihensya na lumilikha ng focus na sample para sa behavioral analysis. Dahil malapit ito sa Pentagon, kahit maliit na pagbabago sa trapiko ay nagkakaroon ng mas malaking kahulugan. Ginagawang mahalagang palatandaan ng intelihensya ang mga karaniwang gawi sa pakikisalamuha. Noong gabi ng Hunyo 13, ipinakita ng real-time na datos ng Google Maps na halos walang tao sa Freddy's at nabawasan din ang dami ng mga tao sa iba pang mga lugar ng libangan sa Arlington. Nagsimula ng hindi pangkaraniwang daming delivery orders ang Domino's at Papa John's malapit sa Pentagon 1 oras bago ang pag-atake ng misail ng Israel. Mas mataas kaysa tuwing Huwebes. Kumpirmado ng mga gumagamit sa Pentagon Pizza Report, sa X ang biglang pagtaas ng mga delivery na tumugma sa nabawasang aktibidad sa nightlife. Pinatitibay ng multi-source na beripikasyong ito ang pagtatasa ng intelihensya lampas sa simpleng pagkakatugma ng mga pangyayari. Sang-ayon ako na kung hiwalay na suriin, maaaring nagkataon lang ang pagtaas ng pizza delivery sa Pentagon. May inaasahang malaking planning session na aabot hanggang hapunan. Kaya kailangan ng maraming order ng delivery. Maaaring may selebrasyon ng kaarawan o panunood ng malaking laro sa telebisyon na pinagkasunduan ng mga empleyado na gawin sa opisina. Ngunit kapag pinagsama at iniugnay sa iba pang datos, ang mga delivery ng pizza ay maaaring maging mahalagang indikasyon ng paparating na malalaking kaganapan. Ang pagsubaybay sa mga delivery app, social media, at real-time na datos ng trapiko ay isa sa pinaka-epektibong paraan ngayon para makabuo ng komprehensibong larawan ng operational tempo ng walang classified na access. Sa ngayon, kakaunti pa lang ang ebidensya na may katulad na insidente tulad ng sa Pentagon. Ang Pizza Index ay hindi pa kinikilala sa ibang bansa bilang mabisang indikasyon ng ekonomiya. Hindi tulad sa United States. Posibleng ang Kremlin Vodka Index o Turkish Kebab Index ay kasing revelasyon din. O mas gusto ng militar doon ang kumain ng pizza bilang ultimate comfort food kapag mainit ang sitwasyon. Interesanting suriin ito at marahil magiging maaasahang palatandaan ang datos na ito ng nalalapit na kaguluhan mula sa mga bansang iyon, gaya ng mga delivery ng pizza sa District of Columbia. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming kawili-wili at kakaibang video tungkol sa militar.